Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 1065 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay bakit kailangan natin ng holiness. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Ephesians chapter 5 verses 25-27. At buksan po natin ang ating positive sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Or sa Tagalog, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia, upang ihala ito sa Diyos. Matapos umisip sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang Iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan ito. Walang anumang buwis ni kulabot man, banal, at walang anumang kapintasan. Teaching number 1, God purifies the church for Jesus Christ. Ang simbahan ng Iglesia ay hindi lang gusali, kundi ang mga taong nakakalataya kay Kristo, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Nais na itong maging dalisay at malinis. Ang paglilinis ito ay paraan ng Diyos upang ang kanyang bayan ay maging karapat-dapat na ihandog sa kanyang bilang isang banal na sambayanan. Teaching number 2, God purifies the church for eternal fellowship. Ang paglilinis ay hindi lamang pansamantala, hindi may layuning maganda sa simbahan para sa walang hanggang buhay na kasama siya. Sa kalinisan at kabanalan, mga kamtan ng mga mananampalataya ang mas malalim at walang katapusang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Teaching number 3, God purifies the church for world transformation. Kapag ang simbahan ay dalisay at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay nagiging ilaw at gabay sa mundo. Sa pamamagitan ng simbahan, ang pamantayan ng kabanalan at pagmamahal ng Diyos ay napapakita. At ito ang nagiging daan ng pagbabago ng lipunan at buong sanlibutan. Application number 1, identify what pollutes our bodies before God. Ang mga kasalanan gaya ng kasinungalingan, paglalasa, inggit at iba pang gawain laban sa kalooban ng Diyos ay siyang nagpaparumi sa atin. Dapat ating sarili araw-araw at iwasan ng anumang bagay na humahatang sa ating kapalaran. Application number 2, immerse yourself in God's Word and presence. Ang pagbabasa ng Biblia, nananalangin at pagkisama sa kapwa mananampalataya ay paraan upang maligo at malinis sa pamamagitan ng tubig ng salita. Kapag lagi tayo nakalublog sa salita at presensya ng Diyos, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating buhay at lumalakas ang ating pananampalataya. Application number 3, influence the world by being salt and light. Tulad ng itinuro ni Kristo, tayo tinatawag upang maging asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, dapat makita ng ibang taong kabanalan at pagmamahal ng Diyos sa ating pamumuhay. Sa ating mabuting halimbawa, salita at gawa, makaka-influensya tayo sa lipunan upang makilala nila ang Diyos. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.